Sa pagharap sa walang katapusang pag-ulan ng apoy na bumabagsak mula sa langit, pinili ni Li Tianggong na lumaban ng husto gamit ang dalawang mahabang kutsilyo sa kanyang mga kamay. Ang bilis ng kanyang espada ay kasing bilis ng kidlat, at ang malaking liwanag ng espada ay bumubuo ng isang airtight net sa paligid ng kanyang katawan na tinadtad ang lahat ng mga bala. Ngunit napakasayang umiti si Zhang Yi nang makita ang tagpong ito. Kawili-wili. Ngunit ang mga bala na nakaimbak sa aking iba't ibang dimensyon ay sapat na upang patuloy na pumutok sa isang buong araw at gabi. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakapit. Sa tabi ni Zhang Yi, ang malaking legion ng artilerya na apoy ay bumuhos ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng apoy na parang gumuho ang langit. Nahanap na niya ang kahinaan ng kakayahan ni Li Tianggong. Bagamat hindi ito nakamamatay, sapat na ito basta't ito ay kahinaan. Bagamat ako ang kalooban ng Diyos, ako ay makapangyarihan at kayang putulin ang halos lahat ng buhay sa material na mundo. Ngunit kailangan niyang ituon ang kanyang kalooban sa isang bagay. Sa makatuwid, ang material na nakalock niya ay madaling mabubuksan niya. Kasabay nito, ipapalabo niya ang lahat sa labas ng target. Ito ay orihinal na isang napakabogi na kakayahan. Maaari nitong baliwalain ang lahat ng sandata at direktang pumatay sa katawan ng kalaban. Gayunpaman, kung ito ang kaso, paano ka dapat tumugon sa isang pag-atake na kadalasang nagkakahalaga ng 100,000? Ang bawat bala at cannonball ay totoo, at kailangan niyang putulin ito sa pinakamaikling posibleng panahon. Kung hindi man, kahit na magsuot siya ng pang-itaas na uniforme sa pakikipaglaban ng Huaxu Kingdom, ilang round ng bombardment ang kaya niyang tiisin. 100 round, 1,000 round, o 10,000 round. Si Zhang Yi ay nakatayo ng mataas sa kalangitan at hindi kailangang kumonsumo ng anumang kapangyarihan. Ang kailangan lang niyang gawin ay ubusin ang kaunting hindi gaanong halaga ng bala. Para kay Lukeran ngayon, maaari niyang gawin ang lahat ng mga bagay na yon hanggat gusto niya. At sa ganitong paraan, maaaring magpalipas si Zhang Yi ng isang buong araw at gabi dito kasama si Li Tianggong. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Li Tianggong, ang mga ito ay limitado. Kaya ba nila ang ganitong pagkonsumo? Hindi na napigilan ni Li Tianggong ang kanyang mga kamay dahil ang pag-atake ni Zhang Yi ay hindi huminto. Ang kapatagan sa paligid niya ay hinipan sa isang salaan na puno ng mga butas at ang buong lupain ay lumubog ng ilang metro. Mahirap talagang harapin ang pamamaraang ito. Hinawakan ni Qin Qigong ang kanyang balbas at hindi napigilang mapabuntong hininga. Mukhang ang reputasyon ng ganap na pagtatanggol ay hindi walang kabuluhan. Itinago ng kaguluhan ang kanyang sariling lakas, ngunit sa huli ay minamaliit niya ang kanyang kalaban. Lihim na ikinuyom ni Jiang Han ang kanyang mga kamao, inaalala ang labanan sa Star Island. Ang kakayahan ni Zhang Yi ang pinakabuluhang nakita niya. Kahit nakaharap ang mga estranghero na mas malakas sa kanya, nakakatakas pa rin siya ng mahinahon. Naisip ko na sa pagkakataong ito, sa impormasyong ibinigay niya, kasama ang malakas na lakas ni Li Tianggong, matututo si Zhang Yi ng leksyon, may paghiganti ang White Tiger, at may paghiganti ang East China Sea region. Ngunit hindi ko inaasahan na si Zhang Yi ay magiging mas malakas kaysa dati sa loob lamang ng 6 na buwan. Medyo nataranta siya. Pagkatapos ng Epsilon, mayroon bang ganoong improvement? Paano tataas ang kanyang lakas ng hanggang 2,000 puntos sa loob ng kalahating taon? At si Li Tianggong, may naisip ba siyang paraan para harapin ito? Tiningnan ni Jiang Han ang pinangyarihan ng labanan sa projection. Hinarap ni Li Tianggong ang pag-atake ni Zhang Yi, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matatag at walang bakas ng kahihiyan. Ang pag-ataking ito ay tila napakabangis, ngunit para sa kanya, lubos niyang nakaya. Gayunpaman, hindi siya isang perpetual motion machine, ilang round ang maaari niyang harangan. Habang ang iba ay gumagamit ng mga baril at kanyon, siya ay gumagamit ng isang pares ng mga espada. Kung magpapatuloy ang laban, kahit ang mga Diyos ay hindi siya mapipigilan. Si Zhang Yi ay nakatayo ng mataas sa kalangitan. Bagamat tila siya ang may kalamangan sa oras na ito, si Zhang Yi ay hindi naging pabaya. Nakalock na siya kay Li Tianggong na may kakayahan ng all things follow. Gusto niyang gilingin si Li Tianggong hanggang mamatay ng paunti-unti. Li Tianggong, ano pang paraan ang maaari mong gamitin para lumaban sa susunod? Palihim na sabi ni Zhang Yi sa kanyang puso. Nakatayo pa rin ang katawan ni Li Tianggong sa ilalim ng ulan ng apoy, ngunit halatang maseryoso ang kanyang mga mata. Paano napakadaling gamitin ang pamamaraang ito para ubusin ako hanggang sa mamatay?
Ang dalawang espada sa kanyang mga kamay ay sumayaw na parang multo. Bagamat maraming bala ang nagpaputok sa kanya, nais ni Zhang Yi na palawakin ang saklaw, kaya't ang bala na talagang lumapag sa harap ni Li Tianggong ay ilang daang rounds lamang bawat segundo, at maaari niya itong ganap na harangan. Gayunpaman, ito ay hindi isang maliit na problema. Si Li Tianggong ay isang mabangis na tao, ngunit hindi siya sapat na lakas upang tumaga ng mga bala gamit ang isang kutsilyo. Ang dahilan kung bakit niya ito nagagawa ay dahil patuloy niyang pinapagana ang kakayahan ng ako ang kalooban ng Diyos. Ang kapangyarihang ito na maaaring tumadtad sa isang bundok at pumatay ng isang kataas-taasang estranghero ay ginamit na ngayon upang tumaga ng mga bala at mga kanyon. Ito ay tulad ng paggamit ng isang anti-aircraft cannon upang patayin ang mga lamok. Ito ay isang ganap na pag-aaksaya ng kanyang superpower. Bukod dito, ang mga pag-atake ay patuloy na dumarating at hindi man lang siya makahinto at makapagpahinga kung gusto niya. Isa rin ito sa pinakamalaking kahinaan ng ako ay kalooban ng Diyos. Ang isang pag-atake ay halos hindi magagapi, ngunit ang kakayahan ng grupong pag-atake ay napakahina. Alam ni Li Tianggong na hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Kung hindi, maaga o huli, siya ay papatayin ng masamang estilo ng paglalaro ni Zhang Yi. Nag-counterattack si Li Tianggong habang ginagamit ang 6 realms without distance, sinusubukang iwasan ang pag-attack ni Zhang Yi. Ngunit sa ilalim ng lock ng all things tracking, kahit saan siya tumakas, makikita agad ni Zhang Yi ang kanyang lokasyon. Sa makulimlim na kalangitan, mayroong isang nagniningas na pula, tulad ng 1,000 patong ng mga ulap na umaalis, at isang malaking dagat ng apoy ang lumitaw. Ang ulan ng apoy ay tumagilid kasama ng hangin, at ang bugso ng hangin na ito ay ang mga mata ni Zhang Yi, at ang landing point ng ulan ng apoy ay ang direksyon kung saan nakatakas si Li Tianggong. Maraming beses na sinubukang tumakas ni Li Tianggong, ngunit palagi siyang nahuhuli ni Zhang Yi. 6 na kaharian na walang distansya, mag-teleport ng 1 kilometro sa bawat pagkakataon. Ang space shuttle ay bumibiyahe ng 3 kilometro sa isang pagkakataon. Hanggat payag si Zhang Yi, maaari siyang ikulong ng walang anumang pagsisikap at wala na siyang matakasan. Matapos ang ilang gusot, napagtanto din ito ni Li Tianggong. Walang kwenta ang patuloy na pagtakas. At kung magpapatuloy ang pag-aantala, tiyak na mauuna siya sa kamatayan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingala sa langit, at sunod-sunod na bumagsak ang walang katapusang ulan ng apoy, na para bang nalipol ang mundo. Isang mabangis na tingin ang sumilay sa mga mata ni Li Tianggong. Kung hindi mo kayang itago, then just break through head-on. Sa kalagitnaan ng hangin, naglunsad ng opensiba si Zhang Yi laban kay Li Tianggong sa maayos na paraan. Sa kanyang magkaibang espasyo, naroon ang karamihan sa bodega ng armas ng Blizzard City, na dating pinakamalaking bodega ng armas sa buong rehiyon ng Jiangnan. Mayroong hindi mabilang na mga armas na nakaimbak sa loob. Upang mapagtagumpayan si Zhang Yi, at upang itapon din ang karamihan sa mga mabibigat na armas na may napakababang pagganap pagkatapos ng apokalipse, ibinigay ni Zhu Zeng ang lahat kay Zhang Yi. Ngunit sa hindi inaasahan, nahulog sila sa mga kamay ni Zhang Yi at naging lubhang nakakatakot. Pinapatakbo sila ni Zhang Yi ng regular. Hiniling na niya kay Lu Keran na tulungan siyang ihanda ang otomatikong kagamitan sa pagkarga. Ang simpleng mekanikal na kagamitan na ito ay napakadali para kay Lu Keran ngayon. Tuwing kalahating minuto, papalitan niya ang isang batch ng mga bagong armas upang maiwasan ang pag-init ng mga bariles at magdulot ng pinsala. Ito ay upang matiyak na walang magiging gaps sa pag-atake ni Li Tianggong. Gusto lang niyang itulak si Li Tianggong sa dead end para matikman ng mapagpanggap na binata mula sa isang maharlikang pamilya ang lasa ng kabiguan. Ang opensiba ni Zhang Yi ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Alam din ni Li Tianggong na hindi na niya ito kayang hilahin palabas. Dahil ang pag-atake ni Zhang Yi ay hindi magdudulot ng anumang personal na pinsala sa kanya, ngunit ang mga superpower sa katawan ni Li Tianggong ay bababa lamang habang mas ginagamit niya ang mga ito, at hindi niya kayang ubusin ang pisikal na lakas. Kung tutuusin, isa lamang siyang mortal na katawan. Tumigil sa pagtakas si Li Tianggong at nagpa siyang harapin si Zhang Yi. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang unipormeng pangkumbat sa kanyang kanang braso ay biglang tumalsik, at isang crossbow na kasinlaki lamang ng palad ang lumabas. Ngunit nang itinutok ang crossbow kay Zhang Yi, ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagbabanta. Parang isang kalmot lang ay papatay na ako.
Ang I am God's will ni Li Tianggong ay isang kakayahan na halos isang tuntunin. Sa ilalim ng pag-atake nito, ang lahat ng mga depensa ay walang kabuluhan. Kung ang katawan ni Zhang Yi ay tamaan ng napakabilis, kahit isang maliit na pagpindot, ang malaking kapangyarihang nakapaloob dito ay makakabasag sa katawan ni Zhang Yi. Tumawag ka. Tumagos sa langit ang pana na pana. Hindi ko alam kung anong uri ng teknolohiya ang ginawa nito. Ang bilis nito ay napakabilis na mahirap ilarawan ito sa mga salita. Kahit na ang kulog ni Zhang Yi ay maaaring hindi kasing husay niyan. Ang bilis na ito ay hindi man lang nagbigay ng oras kay Zhang Yi na mag-react. Si Zhang Yi ay walang magawa habang pinagmamasdan ang kanyang ulo. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, ang intelligence system ng combat uniform ay agad na nakalock sa kanang kamay ni Li Tianggong. Sa sandaling ilulunsad na ang hand crossbow, nabuksan na ni Zhang Yi ang distansya ng maaga. Ang mga pana ng crossbow ay bumaril sa himpapawid na nililinis ang isang mahabang koridor sa gitna ng hangin. Sa likod ni Zhang Yi, isang dimensional na pinto ang tahimik na nabasag. Bahagyang ipinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at naisip, napakadelikado. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalungkot si Li Tianggong sa mga oras na ito. Iniisip niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi matatalo. Gayunpaman, ang mga kakayahan ni Zhang Yi ay mas baluktot kaysa sa kanya. Sa harap ng isang kalaban na may kakayahang hulaan ang hinaharap, anumang palihim na pag-atake at pagtatangka na samantalahin ang mga butas ay walang kabuluhan. Mahuhulaan niya lahat ng atake ko, pero basta ang bilis ng atake ko ay sapat na mabilis, kahit ma-detect ng utak niya, hindi makakasabay ang katawan niya. O gumamit ng kakayahan na kahit alam niya ng malinaw, hindi siya makaiwas para umatake. Malinaw na sinuri ni Li Tianggong ang kasalukuyang sitwasyon sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay madaling maunawaan, ngunit napakahirap gawin. Sa ngayon, may layong mahigit 10 kilometro sa pagitan niya at ni Zhang Yi. Si Zhang Yi, na nalaman na ang kanyang mga detalye, ay hindi siya bibigyan ng pagkakataong makalapit. Gusto niyang mahabol si Zhang Yi, ngunit sa mga tuntunin ng kakayahan, ang bilis ng kanyang teleportasyon ay 1/3 lamang ng kay Zhang Yi. Sa parehong paraan, kung gusto niyang tumakas, siya ay maipit ni Zhang Yi. Ang isang pakiramdam ng pagiging suplado ng brown sugar ay lumitaw ng malalim sa puso ni Li Tianggong. Sa ngayon isa lang ang pagpipilian niya. Iyon ay isang taya kung gaano karaming mga bala ang mayroon pa si Zhang Yi sa kanyang arsenal. Kung maubusan si Zhang Yi ng mga bala, hindi na niya magagamit ang roge na pamamaraang ito sa pag-atake, at wala nang pakialam si Li Tianggong sa iba pang paraan ng pag-atake. Pero walang paraan na manalo ako sa pagkakataong iyon. Ang puso ni Li Tianggong ay puno ng kalungkutan. Napatunayan ng mga katotohanan na sa ilalim ng pinaka-ideal na sitwasyon, siya ang nakaubos ng bala ni Zhang Yi. Hindi niya kayang patayin si Zhang Yi, at hindi rin siya kayang patayin ni Zhang Yi. Natapos ang dalawa sa isang draw. Ngunit ang kanyang plano na sugpuin si Zhang Yi at magkaroon ng katanyagan ay nauwi sa wala. Sa karamihan, hindi siya mawawalan ng anumang mukha. Gayunpaman, siya ay isang marangal na general, ngunit siya ay nakatali lamang sa isang warehouse manager sa isang seaside city at walang kaluwalhatian. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng kaparehong pakiramdam kay Zhang Yi gaya ng marami sa mga kalaban ni Zhang Yi. Masyadong walang hiya ang lalaking ito. Paano siya nakaligtas ng maayos? Kailangang aminin ni Li Tianggong ang isang bagay. Siya ay nagkamali sa paghusga sa lakas ni Zhang Yi, at hindi inaasahan na si Zhang Yi ay may kakayahang hulaan ang hinaharap. Kapag ang mga tunay na master ay lumaban, ang anumang pagkukulang ay makakaapekto sa kinalabasan o maging sa buhay o kamatayan. Sa makatuwid, si Li Tianggong ay wala ng paraan para makaisip ng paraan para harapin si Zhang Yi sa maikling panahon. Ngunit hindi siya umamin ng pagkatalo, pinili niyang lumaban. Ang pinakamasamang resulta ay isang draw. Bagamat sinabi ito ni Li Tianggong, hindi siya bulag na nagtatanggol. Sumugod siya sa langit, ginamit ang Fion Step para matapakan ang solidong hangin at mabilis na sumugod kay Zhang Yi. Sa isang digmaan ng atrisyon, ang kompetisyon ay pasensya at pundasyon. Ang dalawang tao na tila walang butas ay maaaring magbunyag ng mga kapintasan sa mahabang labanan. Malinaw sa kanilang dalawa. Kahit sino man ito, kailangan lang nitong magbunyag ng maikling butas. At tiyak na hindi ito palalampasin ng kalaban, at gamitin ito para tapusin ang laban. Zhang Yi. Galit na sinigaw ni Li Tianggong ang pangalan ni Zhang Yi,
Ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay tumama sa kalangitan, at ang matalim na liwanag ng espada ay tumaas sa kalangitan. Ngunit wala siyang oras para salakayin si Zhang Yi, dahil kailangan muna niyang harapin ang mga bala na bumubuhos mula sa gate na may 3,000 dimensyon na parang isang marahas na bagyo. Ang barrage ay bumuhos na parang talon, at ang buong mundo ay kinulayan ng apoy na pula. Napakaganda nito, ngunit lubhang mapanganib din. Siyempre alam ni Zhang Yi ang layunin ni Li Qianggong, at hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Li Qianggong na makalapit. Hanggat patuloy niya itong inuubos, tiyak na mawawala ng sigla si Li Qianggong at ang supernatural na enerhiya sa kanyang katawan ay masisira ng husto. Ngunit may perpektong postura pa rin si Zhang Yi. Sa panahong iyon, magagawa niyang talunin si Li Qianggong ng may ganap na kalamangan. Si Li Qianggong ay umakyat sa langit. Sa bawat hakbang niya pasulong, umatras si Zhang Yi ng 3 hakbang. Imbes na magkalapit ay unti-unting lumawak ang distansya ng dalawa. Ngunit si Li Qianggong ay hindi tumigil, ngunit nagpatuloy sa pag-alis. Hanggang sa pumasok siya sa ulap ay biglang nawala ang kanyang figura sa makapal na ulap. Naunawaan kaagad ni Zhang Yi ang plano ni Li Qianggong. Pinlano niyang gamitin ang makapal na ulap bilang takip upang maiwasan ang pag-atake ng barrage ni Zhang Yi, at pagkatapos ay lumapit kay Zhang Yi upang ilunsad ang pag-atake. At nang hindi nakakandado kay Li Qianggong, pansamantalang nawala ang epekto ng all things tracking ni Zhang Yi. Nang makita ni siyang daawin ang eksenang ito, hindi niya napigilang sabihin, matalino. Kung gusto mong maiwasan ang pag-atake ng Chaos, kailangang maghanap si Gao Chen ng isang bagay bilang takip upang maiwasan ang kanyang pagkakandado. At ang makapal na ulap sa lahat ng dako sa kalangitan ay ang pinakamagandang takip. Tumigil si Zhang Yi sa pagbaril at mabilis na kumislap ang kanyang mga mata sa nakapalibot na mga ulap. Sa loob ng 100 kilometro sa paligid niya, ang mga ulap ay matagal nang tinatangay ng nagdangalit na firepower. Sa madaling salita, imposibleng biglang makalapit si Li Qianggong. Ngunit gayon din, hindi nagawang ilop ni Zhang Yi ang posisyon ni Li Qianggong. Isang piercing sword light ang lumiwanag mula sa likod ni Zhang Yi at dumiretso sa likod ni Zhang Yi. Masyadong nakakalito ang anggulong ito, ngunit hindi alam ni Li Qianggong na ang all things follow ay hindi lamang may kakayahang maghula ng maagap. Bilang isang na-upgrade na bersyon ng Time Echo, otomatiko nitong mararamdaman ang lahat ng paparating na panganib para kay Zhang Yi. Sa kritikal na sandali, hinayaan siya ng instinct ni Zhang Yi na maiwasan ang suntok at mabilis na dumistansya sa sarili. Nabigo si Li Qianggong na tamaan ang target at agad na nawala sa mga ulap. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Napansin ba niya kahit ang pag-atake na ito? Medyo malungkot ang kanyang puso. Alam ng Diyos kung gaano siya kadesperado nang makaharap ang gayong kalaban. Sa kanyang mga mata, si Zhang Yi ay naging halos hindi mapatay na nilalang. Ang sumunod na labanan ay naging isang matinding labanan sa pagitan ina Zhang Yi at Li Qianggong. Ang pinakabrutal at mapanganib na labanan ay naganap lamang sa unang 10 minuto. Magkaaway silang dalawa. Kung mayroong anumang pagkukulang, sila ay matatalo kaagad. Ang isang space-time alien na may 15,000 puntos at isang space alien na may 16,000 puntos ang parehong nangungunang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Huaxu Kingdom ngayon. Ngunit nang ipakita ng magkabilang panig ang kanilang mga baraha, at walang sinuman ang mabilis na makagagawa ng anuman sa isa, ito ay naging isang mahabang tug-of-war. Napabuntong hininga si Li Qianggong sa kanyang puso. Gusto niyang kalagkarin si Zhang Yi hanggang sa maubusan siya ng bala. Sa ganitong paraan, hindi makakapagdulot si Zhang Yi ng mabisang kaguluhan sa kanya. Sa kabilang banda, mas naging maluwag ang ekspresyon ni Zhang Yi. Sa bawat minutong lumilipas, tataas ng 1 puntos ang kanyang tsansa na manalo. Matapos maunawaan ang kakayahan ni Li Qianggong, si Zhang Yi ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Hanggat hindi siya nagmamadali at hindi naghahanap ng kamatayan, ubusin niya ang lahat ng pisikal na lakas at kakayahan ni Li Qianggong hakbang-hakbang. Dapat siya ang mananalo. Unti-unting naging irritable ang mood ni Li Qianggong. Wala siyang kakayahang manatili sa ere ng mahabang panahon tulad ni Zhang Yi, kaya kahit na umasa siya sa takip ng mga ulap upang atakehin si Zhang Yi ng ilang beses, lahat sila ay nakuha ng passive na kakayahan ng all things follow, na nagpapahintulot kay Zhang Yi na magtago. Nakapasa sa sneak attack. Sa desperasyon, nahulog siya mula sa langit, naghahanda na ayusin ang kanyang postura bago maglunsad ng pangalawang pag-atake.
Ngunit pareho pa rin itong pangungusap. Matapos maihayag ang lahat ng mga baraha, ang isang kalaban na hindi gaanong nagbabanta kay Zhang Yi ay maaari lamang mapanood na pinahihirapan siya ni Zhang Yi. Ngayon, nagsisimula pa lang ang turn ko. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi. Mula sa simula hanggang sa wakas, siya ay karaniwang nakatuon sa depensa at hindi gumamit ng anumang tunay na epektibong paraan ng opensiba. Pero ngayon, nagbago na ang opensa at depensa. Ikinaway ni Zhang Yi ang isang kamay, at isang daang mabibigat na kanyon ang biglang lumitaw mula sa magkaibang espasyo. Ngunit ang busa ng baril ay hindi nakatutok kay Li Changgong sa lupa, kundi sa nakapalibot na kulay abong ulap na kasing bigat ng mga bundok. Sunog! Marahan na sinabi ni Zhang Yi, ang intelligent na sistema ay kinokontrol ang isang daang mabibigat na kanyon, gumawa ng nakakabinging tunog, at bumaril patungo sa mga ulap. Ikinuyom ni Li Changgong ang kanyang mga espada at matalim na tumingin sa langit. Bagamat hindi niya pinabagsak si Zhang Yi, hindi siya natakot sa pag-atake ni Zhang Yi. Walang bagay na hindi mapuputol sa ilalim ng dalawang espada. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi dumating ang malabagyong pag-atake. Sunod-sunod na pumutok ang mabibigat na artilerya, ngunit pagkatapos ng dagundong, walang nangyari sa kalangitan. Sumimangot si Li Changgong at naging mas maingat. Alam niyang hindi gagawa ng walang kabuluhan si Zhang Yi. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Qin Qigong at ng iba pa mula sa pananaw ng Diyos ang eksenang ito. Nalilitong tanong ni Han Shanzuo, ano ang gagawin niya? Tinitigan ni Jiang Han ang larangan ng digmaan na kinakabahan at sinabi sa malalim na boses, mukhang pinaplano ang pag-ulan ng nyebe. Artipisyal na pag-ulan ng nyebe. Bahagyang nagulat si Han Shanzuo nang marinig niya ito. Lumilipad ang mga snowflake sa labas ng bintana. Paano magkakaroon ng anumang pangangailangan para sa snow sa ganitong uri ng panahon? Si Zhang Yi ay hindi alien mula sa sistema ng yelo at nyebe, kaya ano ang silbi ng ulan ng nyebe? Tila may naisip si Qin Qigong, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Baka hindi umuulan? Hail ba? Tanong ni Han Shanzuo. Umiling si Qin Qigong, patuloy na umasa. Sa madaling salita, dapat may dahilan ang labanan sa pagitan ng Ipsilon. Sigurado, hindi nagtagal may kakaiba sa langit. Ang mga madilim na ulap pagkatapos bombarded ay umakyat, at ang mga ulap ay naging mas makapal at mas makakapal, na parang malapit ng mahulog. Crash! Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa lupa kasabay ng malakas na hangin. Ang biglaang malakas na ulan ang nagpatigil sa lahat. Maging si Li Changgong ay mukhang medyo natigilan. Ulan. Halos nakalimutan na nila na may ganitong natural na phenomenon. Sa ganitong malamig na panahon, mayroon lamang mabigat na nyebe o granizo, kaya paano magkakaroon ng puwang para sa ulan? Pero sa oras na ito, halatang hindi peke ang ulan na pumapatak mula sa langit. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos sa hilagang Hebei Plain, na sumasakop sa isang lugar na daan-daang kilometro. Nanlaki ang mga mata ni Han Shanzuo, fuck! Umuulan talaga. Paano nagawa ng lalaking ito? Ipinaliwanag ni Xiang Dawen, hindi ito mahirap. Kailangan mo lamang magdagdag ng ilang anti-easing ingredients sa catalyst. Gayunpaman, ang lupang ito ay madudumihan. Umiling siya, ito ang teritoryo ng Shengjing Region. Buti na lang at wala nang nagsasaka, kung hindi, sayang. Ngunit ano ang silbi ng ulan? Tamad na tanong ni Han Shanzuo. Nakangiting sabi ni Xiang Dawen, hindi makakalipad si Gao Chen, kaya sapat na ang ulan para sumakit ang ulo niya. Dahil hindi kayang tumama sa ulo ni Chaos ang ulan na ito. At, sabi niya na may maliwanag na tingin sa kanyang mga mata, paano kung ulan ng yelo? Si Li Changgong ay nagsimulang maging irritable sa oras na ito. Mabilis na binalot ng malakas na ulan ang paligid niya. Nagsimulang matunaw ang orihinal na yelo at nyebe dahil sa impluensya ng ulan. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi na matibay at nagsimulang maging maputik. At pagkatapos bumuhos ang malakas na ulan, sumasanib ito sa nyebe sa lupa at mabilis na nagyelo. Ang lupa ay basa at madulas, na ginawa itong isang malaking skating rink. Matapos ang kanilang pag-ikot ng pagkawasak, ang lupaing ito ay matagal nang nagkagulo. Ang putik, yelo at nyebe, na ngayon ay may halong malakas na ulan, ay nagpalupit sa kapaligiran ng lupa. Kahit na ang combat uniform na suot ni Li Changgong ay gawa sa waterproof material, ang maskara sa kanyang mukha ay hindi malalabo ng ulan. Ngunit ang mga paggalaw sa ilalim ng mga paa ay halatang lubhang naapektuhan.
Isa pa, ayaw ni Li Tianggong sa tag-ulan. Tuwing umuulan, medyo madilim ang kanyang kalooban at madali siyang mairita. Sa taas sa kalangitan, muling nagpatawag si Zhang Yi ng hindi mabilang na mga baril. Ingat, madulas! Nakangiting sabi ni Zhang Yi, at pagkatapos ay nagsimulang pumutok ng marahas ang mga baril sa paligid niya. Malungkot na namatay ang isang Epsilon-class na dayuhan dahil nadulas siya at nahulog sa lupa. Ang posibilidad ay napakababa, ngunit hindi ito imposible. May mga nagyelong, maulan, at madulas na kalsada sa lahat ng dako. Kung gaano siya kabilis, mas madali para sa kanya na tumaob. Ang mga katotohanan ay napatunayan na ang mga binti ng isang Epsilon-class na dayuhan ay hindi naiiba sa mga binti ng isang ordinaryong tao, at ang friction coefficient ng mga sapatos na isinusuot sa ilalim ng mga paa ay hindi gaanong naiiba. Sa oras na ito, muling tumama ang pag-atake ni Zhang Yi, na para sa galit na si Li Tianggong ay parang pagtaga sa bahay at patuloy na pag-ulan. Ay-enable ang anti-skid mode, umangkop sa terrain, at mga yelo na nabuo ng ulan at Ang portable intelligence system ni Li Tianggong ay agad na inayos ang status ng kanyang combat uniform, at ang combat boots sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpahaba ng isang anti-slip na istruktura upang maiwasan siyang madulas sa lupa. Ngunit sa ilalim ng gayong kapaligiran, labis pa ring naapektuhan si Li Tianggong. Kinailangan niyang pabagalin ang kanyang bilis at bantayan ang pag-atake ni Zhang Yi mula sa langit. Paano ko sisirain ang sitwasyong ito? Mataimtim ang mga mata ni Li Tianggong at mabilis na gumagana ang kanyang utak. Ang pinakamahusay na payo na ibinigay ng matalinong sistema ay ang pagtakas mula sa larangan ng digmaan at maghanap ng mga sandata para sa malayuang labanan bago pumasok sa labanan. Ngunit ngayon ang dalawang tao ay nasa isang mapagpasyang labanan. Kung siya ay tatakas, ito ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo at magiging biro sa harap ng lahat ng kinatawan ng 6 na rehiyon. Ayaw niyang tanggapin ang resultang ito. Bumuhos ang malakas na ulan, naging putik ang lupa. Ang nyebe na may halong putik ay ginawang lesyan ang lupa. Kinailangan ni Li Tianggong na matapang ang malakas na ulan para harapin ang walang katapusang pag-atake ni Zhang Yi. Hindi niya akalain na isang araw, ang kanyang marangal na Epsilon level na alien ay magugulo rin sa mga thermal weapon na ito. Dapat ay nawala na sa kanyang mundo ang mga thermal weapon na gawa sa pulbura at bakal. Ngunit ang 6 na digit na thermal weapons ay hindi na isang konsepto. Isang kakilakilabot na ideya ang pumasok sa puso ni Li Tianggong. Gusto mo bang makausap si Zhang Yi? Kung ang dalawang tao ay huminto sa pag-aaway sa oras na ito at gumuhit ng isang kurbatang, hindi bababa sa hindi siya magdurusa ng maraming pagkawala, at ito ay makatwiran sa mga tuntunin ng mukha. Nagulat si Li Tianggong at hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na pag-isip. Siya ang maringal na hari ng Hilagang Kanluran sa likod ng mga general. At ngayon, gusto na talaga niyang makipagkasundo sa isang manager ng warehouse, isang taong handang magplano na saktan ang kanyang mga kaalyado para sa kanyang sariling kapakanan. Huwag! Hinding-hindi siya papayagan ng kanyang dignidad na gawin ito. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, paano mo masisira ang sitwasyon? Si Li Tianggong ay talagang isang taktikal na henyo, at siya ay sapat na matalino upang isipin kung paano gamitin ang kanyang sariling mga pakinabang sa larangan ng digmaan upang manalo. Gayunpaman, sa oras na ito, wala na siyang kalamangan sa harap ni Zhang Yi. Una sa lahat, ang indeks ng kapangyarihan ni Zhang Yi ay mali ang paghusga, at hindi siya ipinaalam na si Zhang Yi ay may kapangyarihan sa oras na naglagay sa kanya sa isang dehado. Hindi rin niya inaasahan na si Zhang Yi ay may mga channel para malaman ang kanyang mga kakayahan. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng malalim na hinala. May mali. Parang lubos niyang naintindihan kung ano ang mga kakayahan ko. Kung hindi, paano siya makakagawa ng mga kakaibang paghahanda? Sa pakikipaglaban kay Zhang Yi, kahit na si Zhang Yi ay tila medyo nalilito sa simula, walang problema sa pagharap dito. Sa halip, hinampas niya siya mula sa likuran, na parang isang formula na pinipigilan ang kanyang kakayahang mamatay. Lalong bumigat ang lungkot sa puso ni Li Tianggong. Nagsimula siyang magtaka kung sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit wala na siyang mahabang panahon para makapag-isip. Tumayo si Zhang Yi sa langit at patuloy na binomba siya. Sa kaunting metal na material, madali kang makakagawa ng murang mga baril, gayon din ng mabibigat na artilerya na may bahagyang mas komplikadong pagkakagawa at mga materyales.
Sa kaunting pulbura at metal, maaari kang lumikha ng mga bala. Ito ay hindi kailanman isang mahalagang bagay, maaari pa itong tawaging mura. Kaya't hindi nakakaramdam ng pagkabalisa si Zhang Yi kapag ginagamit ito. At ang paggamit sa kanila para pilitin ang isang epsilon-level na dayuhan sa isang desperado na sitwasyon ay talagang kahanga-hanga. Hinawakan ni Zhang Yi ang dalawang puting kuwago sa kanyang kamay. Hindi pa nagagamit ang totoong trump card niya. Kailangan nating maghintay hanggang sa mapilitan si Li Changgong sa isang desperado na sitwasyon, at pagkatapos ay bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Anyway, marami siyang bala, ngunit limitado ang kakayahan ni Li Changgong. Nagpatuloy ang labanan at lumipas ang isang oras nang hindi namamalayan. Sa panahong ito, sinubukan ni Li Changgong ng higit sa 100 beses na salakayin ang kalangitan. Ngunit siya ay lubos na dinurog ni Zhang Yi sa bilis at walang pagkakataon na makalapit kay Zhang Yi. Kahit na paminsan-minsan ay nakakahanap ka ng isang tila magandang pagkakataon upang maglunsad ng isang opensiba. Ngunit sa kakayahan ng all things follow, lahat ng pag-atake ay maiiwasan ni Zhang Yi sa tamang panahon. Kung wala ang ganoong uri ng malakihan at malakas na paraan ng pag-atake, imposibleng ganap na harangan ang lahat ng direksyon ng pagtakas ni Zhang Yi at epektibong atakihin siya. Hanggang sa sandaling ito, lahat ng nanonood ng labanan ay may naintindihan din. Li Changgong, natalo siya. Sa katunayan, maaari rin niyang piliin na tumakas. Siya ay may kakayahan ng 6 realms undistanced. Kung magtutuon siya ng pansin sa pagtakas, si Zhang Yi ay halos hindi magbibigay ng malaking banta sa kanya. Ngunit ito ay isang labanan, at silang dalawa ay lumaban sa harap ng mga kinatawan mula sa 6 na rehiyon. Hindi ka mamamatay kung tatakas ka, pero siguradong talo ka. Sa kasalukuyang katayuan at pagmamalaki ni Li Changgong, tiyak na imposible para sa kanya na piliin ang landas ng pagkatalo. Inilagay ni Qin Shi Gong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nakita na niya ang kinalabasan ng labanang ito. Hindi masira ni Li Changgong ang depensa ni Zhang Yi, papatayin lang siya. Victory or defeat is decided. I didn't expect it Chaos is hidden so deeply. Mukhang mas marami ang nakuha niya mula sa Hoshidao Kiri Valley kaysa sa inaakala ko. Kumunot ang noo ni Qin Shi Gong. Medyo nag-aalala siya. Ang natagpuan ni Zhang Yi sa Foggy Valley ay hindi bababa sa kung ano ang natagpuan nila sa kalaliman ng Qinling Mountains. Kung hindi, paanong direktang tataas ng isang epsilon level na dayuhan ang kanyang power index ng 2,000 puntos sa loob lamang ng. Talo talaga ang lalaking ito. Hindi napigilan ni Han Shanzuo na mapabuntong hininga, nakatingin kay Zhang Yi sa projection na may medyo komplikadong mga mata. Kung siya yon, sa lakas ni Zhang Yi, tiyak na masasakal niya si Li Changgong sa una niyang pag-provoke sa kanya, at baka magsimula pa siya ng away on the spot. Gayunpaman, malinaw na may sapat na lakas si Zhang Yi para harapin si Li Changgong, ngunit sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang labanan. Dahil din dito naramdaman ni Li Changgong na mahina siya at naging mahiyain. Sa pagtingin kay Zhang Yi, nakalmado at kalmado sa hangin sa oras na ito, tulad ng isang pusa na humahabol sa isang daga, lahat ay nakaramdam ng matinding damdamin sa kanilang mga puso, ang taong ito ay talagang kakilakilabot. Napaka-steady niya kaya nakakatakot. May isang tao sa eksena na nasa kahila-hilakbot na mood. Si Jian Han yun. Noong una, tumayo si Li Changgong para sa kanya at kay Bai Hu, ngunit ngayon ay nasa panganib siya. At natural na ayaw niyang makita ito. Sa pag-isip nito, naggangalit siya at biglang lumapit sa gilid ni Qin Shi Gong. Shuai Qin, walang resulta kung patuloy silang maglalaban ng ganito. Kung talagang dulot ng buhay ng tao, ito ay isang kawalan para sa buong kaharian ng Huaxu, at makakasama rin ito sa pagkakaisa ng 6 na rehiyon. Sa tingin mo kaya mong mamagitan at hayaan silang tumigil? Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang labanang ito para kay Li Changgong. Ang pagkatalo kay Zhang Yi ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang hindi matatag na katayuan sa Northwest Region. Ang pagiging malakas lang sa puwersa ay hindi makakapanalo sa puso ng mga tao. Kung hindi, ang mga commander ng 6 na rehiyon ay lahat ang pinakamalakas sa kani-kanilang mga rehiyon. Nang marinig ito ni Qin Shi Gong, isang makabuluhang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Siya ay mumiti at tumayo sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at sinabi ng mahinahon, natatakot ako na ito ay hindi nararapat. Ang dalawa sa kanila ay determinado na magkaiba. Bakit hindi sila bigyan ng pagkakataong ito upang malutas ang tunggalian ng sabay-sabay?
Ito rin ang magliligtas sa ugat ng sakit sa kanilang mga puso. As for if there will be risks in the battle between the two of them, you don't need to worry. I can guarantee that there will be no casualties between the two of them. Ang saloobin ni Qin Qigong kay Jiang Han ay medyo magalang, kung hindi, si Jiang Han ay hindi magiging kwalipikadong gumawa ng mga ganoong kahilingan kay Qin Qigong sa kanyang kasalukuyang katayuan. Higit pa rito, bilang isang veteranong pinuno ng militar, hindi nasanay si Qin Qigong sa bata at masiglang hitsura ni Li Qianggong. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa rin siya na masusupil ni Zhang Yi si Li Qianggong. Kung hindi, sa pagiging dominante ni Li Qianggong, baka isang araw ay mag-aalala siya tungkol sa posisyon ng pinakamalaking distrito sa Shenjing.